Hello, good day. So, ngayon po is papakita ko kung paano natin gamitin itong ating Shopee Autobox. So, for Shopee seller po ito, no? Para madali tayong makapagawa ng ating mga books of accounts. So, una po is, bago tayo mag-upload, no? So, meron tayo ditong Shopee Cash Receipt. So, bago tayo mag-upload, kailangan muna natin ma-download itong ating income release, no? Dun sa may income. Tapos, i-delete natin itong ito po, yung mga sheet na to. Ang iiwan lang natin is yung income. No? So, kailangan natin i-delete lahat ito. So, delete nyo po yan. Then, after nyo po yan ma-delete, pwede na po tayo mag-upload. So, refresh lang natin yung copy natin para lumabas yung ating Shopee tools. So, dito po hindi na tayo magka-copy-paste. Ha-upload na lang natin yung income release data natin. Then, automatic na po siyang mag-update dito sa ating cash receipt. So, pagsasama-samahin po niya yung mga below 500 pesos na amount. And yung above 500 naman is naka-itemize siya. So, lalabas yung details ng customer. So, ito po na yung Shopee Tools. Click lang natin yan. Tapos, upload data. Shopee data. So, click po natin yan. Then, magra-run po yung script natin. Then, click lang natin itong upload. Tapos, hanapin po natin yung data natin. Inano natin. Dinilit natin yung iba. Tapos, naiwan lang yung income. Then, click lang natin itong process file. Kung nagpa-process na po siya. Ito, success na po yung ating pag-process ng file. Ito po, nakita niyo po, for 3 months po ito. So, 3 months yung nilagay natin dyan. Then, automatic po siya. Naka-various yung magkakasama. No? So, pag below 500, pinagsasama-sama niya yung mga amount. Then, nandito na rin yung amount yan. Computation. Then, na po lahat yan. Then, yung invoice start. No? So, kung ano po yung invoice start natin sa sales invoice number natin, lalagay lang po natin dito. Then, automatic po siyang magpapopulate para nakaalis po yung numbering ng sales invoice natin. Then, meron din po tayo ditong filter. No? Para ma-filter natin yung cash receipt natin. No? So, yung date lang na nandun, para ito, January 1 to 31, yun lang ang lalabas. Then, pag binago natin to, so, for 2 days, no? So, siya lang yung lalabas na para ma-filter natin yung mga data. So, ganun po siya gamitin. Then, sa disbursement naman po, ito po, dito tayo magmamanual, no? So, ilalagay natin yung details dito. Pero may form po tayong gagamitin. Ito po. Click lang natin tong disbursement entry. Then, pwede na po tayo mag-input ng disbursement. So, sample, ABC Corp. Reference. Tapos, sample lang, 500. Then, try natin transportation expense. Then, submit data. Magpa-process po siya. Then, automatic siya ma-append dito sa ating sheet. So, ito po siya, ABC Corp, transportation. So, automatic din po siyang mapupunta rito. Tapos, kapag gusto po natin mag-add dito ng row, sample is marami tayong expenses, meron po tayo ditong, add disbursement column. So, pag kinlik po natin yan, mag-add po siya rito ng another column. Yan. Yan po, nakita niyo po. Then, i-drop down lang natin to para mag-select tayo nung kung anong ilalagay natin dyan na column. So, automatic naman po siya magbabago. No? So, click ko lang po ito. Nando lang natin to. Then, example po, meron na tayong cash disbursement and cash receipt data. Pwede na po tayo mag-generate ng ating journal. So, ito rin po is automatic na po to. So, i-click lang natin tong generate journal. Then, automatic na po siyang gagawa ng journal entry natin. Hindi na tayo mag-iisip kung ano bang mga entries na kailangan natin dyan. Automatic na pong gagawa ang system. Then, basta po. Nakita nyo, balance siya. Tama yung entries natin. Then, ito. Bali ang entry po nito is per month. No? Nakasummarize siya per month. So, yung cash receipt natin, i-entry natin siya rito per month. So, ang pinakauna natin, cash and bank, kasi nasa Shopee wallet siya. No? So, dito na pupunta yung pera natin umpisa after ma-release. So, yun na lang po yung nilagay natin dito. No? Tapos, naka-itemize na rin po siya. May fees and charges, sales refund. So, kung meron po tayo yan, lalabas po siya dito. No? So, tingnan natin yung cash receipt natin. So, meron tayong refund and fees and charges. No? Kaya sa journal natin, sa compound entries natin, pumasok din siya. Then, sales revenue to record Shopee cash receipt for January 2025. So, ito na po yun. Per month po yung entries natin dito. Then, ito po yung sales natin din ng February. Naka-record din siya. March. Then, September.
September po, ito yung ating expense na. So, ang expense natin is September lang. Ito na po, no? So, naka-ano rin siya, no? Monthly rin yung pag-record natin ng expense, no? So, mapapansin nyo po yung fees and charges, sales, fees and charges ay dito po nakalagay, no, sa entry natin sa sales. Kasi po, automatic siyang binabawas eh. So, kailangan dito natin siya ilalagay. Hindi na po natin siya ilalagay dito sa disbursement kasi mag-doble po siya pag ilagay natin. So, magugulo po yung computation nyo, hindi kayo magbabalance na. So, pag nalagay na natin dito yung fees and charges, hindi na natin siya ilalagay sa disbursement. Kasi yung cash disbursement po is, yun yung paglabas lang ng pera natin sa cash. Ito po kasi is automatic siya. Kinakaltas siya. Kaya dito siya sa cash receipt kasama sa pag-record. Diyan din po yung withholding tax kung meron kayo. Receivable, no? Kasi, ano pa natin siya, ano ba? Kailangan pa natin siyang kunin kailangan natin siyang i-avail para mawala siya, no? So, ganyan po muna yung entry niya. Then, pwede rin po tayo dito mag-manual entry, no, sa journal. Meron po tayo dito ang open journal entry form. So, ito po dapat marunong tayo mag-journal entry, no? Naka-compound din po to, no? So, pwede kayo mag-add lang line para maging compound entry siya. So, debit and credit. Then, pwede kayo maglagay dito ng opening balance nyo, no? So, pero suggest ko po is, dapat, bago kayo maglagay ng opening balance is, na-generate nyo na whole year yung journal. So, automatic naman po siyang mag-i-insert sa date, no? Example, January 1. So, pag January 1 po ang date nyo, is sa una naman siya mapupunta. Magiging ano pa rin po siya. Naka-filter by date pa rin po siya. So, meron din po siyang checking no, kung balance yung entry nyo. Then, pag sinubmit nyo siya, automatic din siya mag-a-append dito sa ating general journal entries. No? So, after po natin mag-generate yung journal natin, pwede na po tayo mag-generate ng ledger. So, ito rin din po. Check natin itong generate ledger. And automatic din pong gagawa yung system natin ng ledger. So, ito po siya. So, ito na po yung ledger natin. Nakaseparate po siya per accounts. So, cash and bank, fees and charges, sales refund, withholding tax, sales revenue. So, nakaseparate po siya. SPR natin sa journal entries. Ito po. Then, may running balance din po siya. No? Automatic niyang kinukompute yung running balance natin. Tapos, after natin mag-generate yung ledger, automated naman to, wala na po tayong gagalawin dyan. Pwede na po tayo mag-generate ng trial balance natin. So, ito yung trial balance natin. No? Tapos yung laman. So, generate trial balance lang po tayo. Yan po. Mag-automate din po yung system natin. Ito po. Balance po yung trial balance natin. Check nyo naman. Parehas sila ng amount. No? Tapos, income statement, balance sheet, and cash flow. So, may financial statement na din po ito. So, i-click lang natin tong Shopee Tools, then generate financial statement. So, lahat po dito lang tayo titingnan. Then, automatic na rin po siyang gagawa. So, select siya automatic. So, wait lang po natin mag-run yung script. Yan. Balance sheet. So, then cash flow. So, okay na po. Generate na yung ating financial statement. So, check natin yung income statement. So, sales revenue, 100,000. So, pag check natin sa trial balance yan. So, tama naman, no? Then, sales refund, meron tayo. Net revenue. Then, cost of goods, wala naman tayo nilagay doon. Gross profit. Ito yung mga charges natin. Then, 77,255 ang ating net income. So, sa balance sheet naman, cash in bank, 77,059. So, check natin sa ating trial balance. Cash in bank. So, tama naman. Then, meron tayo withholding tax receivable. No? So, a-add natin siya para madagdag sa ating asset. Then, retained earnings natin is 77,255. So, i-connect natin dito. So, tama naman. So, balance naman siya. Then, sa cash flow statement, so, naka-indirect method tayo rito. Automatic na kinocompute yung net income. Then, ibabawas lang natin yan sa dito. Increase in withholding tax receivable. Ibabawas lang natin yung receivable natin dyan. Then, cash flow. Wala naman tayong investing. Wala tayong nalagay dyan. Financing, wala rin. So, 77,059. Pag-check natin sa balance sheet, cash and bank. So, tama naman po siya. So, ganun lang po siya gumagana, yung system natin. So, automated na po siya lahat. Click na lang po tayo dito. No? So, ganun lang po siya gamitin. Upload na lang po tayo ng data.